Iniligtas ni Amaya ang buhay ko. Pagkat ganoong kabusilak ang kanyang kalooban. Si Amaya ay patay ng talaga. Ang pagpunta mo rito ay bahagi lamang ng aral na nais kong matutunan ni Apila. Hindi ka pa napapabilang dito. Hanggang sa muli nating pagkikita. Hanggang sa muli. Isa itong himala! Ibinilik ni Umlis sa atin si Amaya! Ngayong wala na si Ahak, susubukan kong punan siya upang di ka makapag-isa dito sa aming banwa. Maawa kay Ahak, pagkat nang siya'y aming dakpin, ay kusa siya sumuko at hindi na nanlaban. Nangangahulugan lamang na siya'y sumusuko na sa atin. Tuwing nakikita ko ang babaeng ito, si Amaya, ang aking naalala. Kaya't upang tuluyang mawala na siya sa aking isipan, kailangan niyang mamatay! Gusto ko malaman mo naman na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Ibigyan ko kayo. Mas langin na magkatubad. Sige, tulungan mo sila. Tulungan mo sila. Bayang, puntahan mo ang aking iloy. Sinasang-ayunan ko ang iminungkahi nila para tawag at sunghil sapagkat naniniwala ako na sila'y makatarungan. Ang parusang kamatayan ay lubhang marahas sa isang uripong katulad ni Ahak, lalo pangat ang dahilan lamang ay ang pagiging matapat nitong kapanalig ni Amaya. Naangkop lamang ang parusang ipinataw ko kay Ahak Uray Hilway upang siya'y maging halimbawa sa lahat ng taong nagbabalak kumalaban sa akin. Ngunit maaari ninyo siyang parusahan sa ibang pamamaraan upang mapatawad ang kanyang pagkakasala nang hindi nagbubuwis ng buhay. Lalo pangat ito'y kabilang na sa iyong pinamumunuan. At paano ako kakatakutan ng aking mga kalaban kung magpapakita ako ng awa sa mga bihag? Sa pamamagitan ng pagkamatay ni Ahak, maipaparating ko sa aking mga kalaban na ako ay isang mabagsik at malupit na raha. Kung ninanais ninyo ang maging isang dakilang pinuno sa lahat ng panahon, kinakailangan ninyong matutong pahalagahan ang buhay ng isang tao. Lalo pangat ito'y nakabilang sa inyong pinamumunuang puod. Ang pagpapahalaga sa buhay ng isang tao ay katangiang wala sa nasirang si Mang Gubat. At ipinapayo ko na huwag ninyong pamarisan kung hindi nyo nais na sapitin ang kanyang kapalaran. Wala na akong nais marinig mula sa inyo, Uray Hilway. Bagaman kayo'y aking ginagalang at mataas ang pagtingin ko sa inyo, dapat mong tandaan na ako pa rin ang raha sa puod na ito. Kaya't anuman ang aking isipin ay siyang tama. At anuman ang aking pasya ang siyang masusunod. Yan ang itatak mo sa iyong isipan. Parang magluto tayo. Ama! Nasaan na si Amaya? Dala ko na ang halaman ng panlunas sa kanya. Hindi nakakailanganin ang dahong gamot na yan, Dayaw. Nahuli ka na ng dating. Anong ibig ninyo ipakahulugan, Ama? May nangyari ba masama kay Amaya? Huwag kang mabahala, Dayaw. Kabaliktaran ang iyong iniisip. Buhay si Amaya. Ligtas siya. Dinining ni Umli ang aking panalangin. Nasaan si Amaya? Nais ko siya makita. Tama lamang na pinamukhaan niyo sa inyong gurang bahay na hindi dapat siya nakikialam sa inyong mga pasya. Pagkat napatunayan ninyo na mali ang pagkakakilala namin sa inyo. Bakit? Ano ba ang pagkakakilala niyo sa akin? Ang tingin kasi namin ay lagi kayo nakaasa sa punong babaylan pagdating sa pagpapasya at pamumuno ng ating puod na kayo'y sunod-sunuran sa lahat ng hiutos ni Uray Hilway. Isa kang lapastangan. Ang lakas ng loob ninyong pag-isipan ako ng ganyan.
Hindi niyo na ako iginalang! Mahal na Raha, maghunos dili ka. Hindi ka dapat magalit kay Gibang, sapagkat siya'y naging tapat lamang sa iyo. Walang karapatan ang isang sandig o sino man na maliitin ang kanilang Raha. Lalo pat mali ang kanilang iniisip o ang pagtingin sa akin. Ngunit mahal na Kapunuan, hindi mo masisisi ang ibang tao kung yun ang iniisip nila ukol sa'yo. Anong ibig mong ipahiwatig, Lamitan? Na tama sila? Na ako'y sunod-sunuran lang ni Uray Hilway? Ipagpaumanhin mo, mahal na Raha. Subalit, may mga pagkakataon na nangingibabaw ang pasya ng punong babaylan at kayo'y nagiging sunod-sunuran na lamang. Eh, patutunayan ko mali kayong lahat! Simula sa araw na ito, ang mga pasya ko lang ang masusunod! Hindi na ako sasangguni sa punong babaylan! Ang mga pasya ko lang ang siyang tanging masusunod! Mainam kung ganon, mahal na Raha. Sa gagawin mong yan, maipapakita mo sa iyong mga naaahopan na ikaw ay may sariling paninindigan. Nalaang, tila nauulit ang bangungot na pinagdaanan natin noon sa ating dating banwa. Sana hindi magtagumpay ang mga mangangayaw. Ang inaalala ko ngayon ay si Binayaan. Sana'y walang nangyaring masama sa kanya. Magaraha, tayo sinasalakay ng mga mangangayaw. Tipunin ng mga mandirigma. Lilipulin natin ang mga pangahas na yon. Di alamitan, lumikas na tayo upang hindi tayo abutan ng mga mangangayaw. Hindi natin gagawin yun, Silay. Bakit hindi ba kayo natatakot diyan? Hayaan nating harapin ng Raha at ng kanyang mandirigma ang mga kaaway. Samantalang tayo ay sasabak sa ibang labanan. Uy, na ba kung sino ang mga mangangayaw? Sila ba ang mga kalaban ni Mang Gubat noon? Mabilis ang mga pangyayari, kaya hindi na napagsina ni Ginoong Bagani ang mga kaaway. Dalhin mo si Banok sa Kakahuyan. Magiging ligtas siya doon sakaling magtagumpay ang mga mananakop na kubkubin ng ating puod. Lubang mapanganib dito, sumama ka na sa amin. Hindi ko magagawang iwan si Bagani. Susunod na lamang kami, mauna na kayo. Sige na, mauna na kayo. Ahak, gamitin niyo to sakaling matuntun kayo ng mga kaaway. Iiwan muna namin kayo dito. Babalikan namin si Bagani at si Binayaan upang makipaglaban. Daghang salamat. Ang mahalaga ay ligtas ka na. Aalagaan mo mabuti si Ahak. Tayo na. Dayaw? Anong ginagawa mo rito? Kanina ka pa ba naghihintay? Ibig kong makita ng sarili kong mga mata na magaling ka na nga, Amaya. Kaunti lamang ang dugong nasipsip ko kay Apila. Kaya huwag ka na mag-alala sa akin dahil ligtas na ako. Mabuti kung ganun. Ngunit bakit tila hindi ka yata masaya, Amaya? May bumabagabag ba sa'yo? Akala ko'y katapusan na natin kanina. Dinugtungan pa nila ng ating buhay upang makapagsimula muli. Ahak, hindi na kita bibiguin. Pag-aaralan ko na maging maisog, alang-alang sa iyo. Tama ang pasya ko magbalik sa pood. Dahil kung hindi ako nagbalik, hindi tayo magkakaayos, Kuling. Ahak, ako'y nakikiramay sa pagkamatay ni Amaya. Tsaka kung labis ka nagdadalamhati ngayon. Nagkakamali ka, Kuling. Buhay si Amaya, buhay ang aking bai. Saan ka ba talaga nanggaling? Ayon kina Apil at Amay, bigla ka na lamang daw umalis. Nagtungo ako sa kabilang banwa upang kausapin ang kanilang dato. Sapagkat may nais akong hilingin sa kanya, bilang siya'y ating kaibigan na. Pinagbigyan ba niya ang iyong kahilingan? Hindi. Sapagkat hindi ko siya naabutan. Kasama niya ang mga kalalakihan at nangayaw daw sila. Saan naman daw sila mga ngayaw?
Hindi ko rin batid kung saan sila nagtungo. Ngunit masama ang aking kutob. Sa maaaring sapitin ng kanilang dato. Paslangin ang lahat ng mga ngayaw. Ngunit iwan niyo sa akin ang kanilang pinuno. Ako ang kikitin sa buhay ng kanilang dato! Ikaw ang kanilang pinuno. Anong pangalan mo? Saan kayo galing? Hindi mo ako mapipilit na ipagkanulo ang aking banwa. Saan ba nagaganap ang sagupaan? Ako roon, mapanganib. Mapapahamak kayo. Umalis kayo sa aking daanan, lamitan. Kapahamakan lamang ang naghihintay sa'yo kapag nagtungo ka sa laban ng lingayan. Huwag ka na magtungo doon. Pagkat dito pa lang, ay mapapahamak ka na. Ano diyan? Tumakas na tayo bago pa may makakita sa atin. Tayo na! Amaya. Amaya, sandali. Pagpatuloy na lamang natin bukas ang ating pagsasanay. Tila nangihina ka pa dahil nanggaling ka sa isang karamdaman. Hindi, Dayo. Nais ko ipagpatuloy ang ating pagsasanay. Simulan natin. Magaling, Amaya. Nagamit mo na lahat na itinuro ko sa'yo upang talunin ako. Patunay lamang yan na mahusay ang nagsasanay sa akin. Dagang salamat sa'yo. Pinabati kita, Amaya. Bihira ang nakakapanalo sa anak ko. Ngayong alam mo na makipaglaban sa isang manikyad. Angkop lamang ng susunod mong pagsubok ay makalaban ng isang bagani. Anong ibig niyo ipahiwatig, Ama? Nalalabanan niyo si Amaya? Tingnan natin kung tatalunin ako ni Amaya. Tinatanggap ko ang iyong alok. Hindi na namin naabutan. Sino ang pangahas na datong yun na nagtangkang mangayaw dito sa atin? At saan banwa sila nagmula? Yun din ang itinanong sa kanya. Ngunit ayaw niya ibigay ang kanyang pangalan, maging ang banwang kanyang pinagkalilingan. Di kaya ang inimpok nating bulawan ng pakay nila. Maaari. Subalit ngayon na nabigo sila sa kanilang unang pagtatangka, ay nakakatiyak akong hindi na sila uulit pa. Nabanggit ni Paragahe na meron ka raw nais ipag-iusap pagani. Tama ra ang awe. Nais ko lamang tiyakin ang kaligtasan ng aking kaanak. Kung iyong mamarapatin, nais ko ipagpaliban ang ating pag-uusap. Kung yan ang iyong nais, Bakit naglalaban si Amaya at ang iyong ama? Bahagi ito ng pagsasanay ni Amaya. Nagawa na niya akong tanong. Isang maling galaw mo lang, Amaya. Itatarak ng kalaban mo ang kanyang sandata at wala ka ng kawala. Talo ka na. Nabanggit sa akin na Dayaw na pinaghahandaan mo ang pagbalik mo sa iyong puot upang iligtas mo ang iyong mga kapanalig sa isang mapaniil na raha. Tama ang iyong tinuran. Sapagkat nais kong bumalik dun sa lalong madaling panahon. Hindi ka magtatagumpay. Hindi ka pa handa. Kung hindi mo kayang talunin ng isang bagani, lalong hindi mo mapapagsak ang isang raha. magsitabi ka! Eloy,
Sino may gawa nito sa akin, Eloy? Magsalita kayo! Hindi namin alam, Ginoo. Natagpuan lang namin ang hara na nakahandusay at maraming saksak. Waba para tawag. Papuntahin niyo ang mga babaylan sa balay ni Sumil. Sabihin niyo sa kanila kung anong naganap sa akin, Eloy. Magmadali kayo. Hindi, Ginoo. Balo. Bantog na bantog ang iyong kaisugan. Usap-usapan ng lahat ng tao ang iyong kagitingan sa pagtatanggol sa ating minamahal na puod laban sa mga mangangayaw. Salamat, Tura Hilway. Binabati ko ang aking dakilang mandirigmang apo. Ito'y nangangailangan ng isang malaking piging upang ating ipagdiwang ang iyong tagumpay. Ipatatawag ko ngayon din at aatasan ang lahat ng hayahay upang maghanda ang buong pood ng isang malaking piging. Hindi! Wala kang gagawing hakbang pagkat wala pa akong inuutos. Mahal na Raha, nais ko lamang na makatulong. Kung kailangan ko ang tulong mo, ay lalapit ako sa inyo. Kaya simula sa araw na ito, ay pinagbabawalan na kitang makialam sa aking mga pasya. Pagkat kaya kong pamunuan ang puod ng mag-isa. Ipagpatawad ng aking mahal na Raha kung sa kanyang palagay ako'y labis nang nanghihimasok sa kanyang pamumuno. Hindi na po ito mauulit. Buti narito ka at walang nangyaring masama sa'yo. Nakalimutan niyo na bang minsan ako naging mangatang? Binaya, ano nangyayari sa labas? Maaari nang mapanatagan yung kalooban. Nagapi na ang mga mangangayaw. Ligtas na sa panganib ang ating puod. Mabuti naman sa gayon. Ngunit hindi lahat ay magandang balita, Dadagang. Anong ibig mong ipakihulugan, Binayaan? Natagpuan si Hara Lingayan na nakahandusay sa daan at may saksak. Ngayon nag-aagaw buhay ang iloy ni Bagani. Mahabaging laon. Kawawa naman ang Hara Lingayan. Sino may gawa nito sa kanya? Tawagin ninyo ang mga uripon. Maghanda sila ng malaking piging pagkat ibig kong ipagdiwang ang aking tagumpay. Walang galang na, mahal na Raha. Ngunit sa tingin ko'y walang dahilan upang magdiwang. At bakit mo nasabi yan? Sapagkat ang babaeng nakatakda ninyong makaisang dibdib, si Hara Lingayan, ay natagpo ang may saksak sa katawan. Si Lingayan? Ibig ko makita si Lingayan. Mahal na Raha, inyong ipahintulot na ako'y makasama upang makatulong sa panggagamot kay Lingayan. Pumapayag ako. Akala ko'y sapat na ang aking nalalaman. Ngunit hindi ko natalo si Pusaka. Marahil ay tama siya. Hindi pa ako handang magbalik sa aming puod. Talagang masidhi ang iyong hangarin na makabalik agad sa inyong puod. Oo, Apila. Sapagkat naroon ng mga mahal ko ang pinagkakautangan ko. At hindi mapapanatag ang aking kalooban hanggat si Angaway ang namumuno doon. Huwag kang magmadali, Amaya. Darating din ang panahon na matatalo mo ang aking ama. At kapag natalo mo na ang isang Bagani, yun ang hudyat na handa ka na makabalik sa inyong puod. Naway mangyari yan. Ngayong hindi pa ako makakabalik sa aming puod, ang tanging hiling ko lamang, maging ligtas sa mga kapanalig ko doon. Dadamantal, hinayaan. Mabutit ligtas kayo ng aking umbo, Dadamantal. Nag-aalala ako sa inyo kanina. Nang narinig namin ang kaguluhan, hindi na namin hinintay si Lamitan. Nagtago na kami ni Marikit. Mabutit hindi kayo lumabas ng balay. Pagkat maaari kayo mapahamak. Gaya na lamang ng kalulus-lulus na sinapit ni Hara Lingayan. Ano ang nangyari sa iloy ni Bagani? Pinagtaka ng kanyang buhay. Siya'y pinagsasaksak at iniwan sa daan. At sino may kagagawa nito? Walang nakakaalam, Dadamantala. Maaring ang mga mangangayaw na lumusob ang nakapanakit sa kanya.
Maaari. Ngunit maaari ring hindi. May pinaghihinalaan ba kayo, Dadamantal? Bakit hanggang ngayon wala pa rin si Bubaganit Iloy? Baka ano nangyari doon, Bayang? Huwag ka nang mag-isip ng ganyan, Ginoo. Sa halip ay ipanalangin na lang natin na ligtas sila. Dapat pala hindi na lang ako nagpapilit na sumama rito sa kakahuyan. Pag merong masama mangyari sa aking Iloy, tsak na hindi ko mapapatawad ang aking sarili. May paparating. O Bubagani, nagagalak ako at ligtas ka. Ngunit, nasan si Iloy? Bakit hindi mo siya kasama? Kaya ako naparito, Banok. May dala akong masamang balita patungkol sa ating Iloy. Mahal na pusaka. Amaya, anong may paglilingkod ko sa'yo? Nais kong sanayin muli ako. Ang alam ko, si Dayaw ang magsasanay sa'yo. Ngunit ikaw lang ang makakapagturo sa akin na kahusay na pinamalas mo kagabi. Alam ko, nagmamadali ka magsanay upang makabalik sa iyong puod, Amaya. Sapagkat ako ang naging susi kung bakit naluklok ang isang sakab na pinuno. Kaya nais lang palayain at iligtas. Ako'y natutuwa at mayroon kang busilak na adikain, Amaya. Ngunit hindi mo maaring pagsabayin ang dalawang magkaibang sandata, Amaya. Ang kampilan at ang bulo ng mga lumad. Bihasa ako sa paggamit ng kampilan na ito. At ang paggamit ng bolong ito ay tinuro sa akin ng inyong anak na si Dayaw. Ngunit kailangan mong mamili, Amaya. Mahalaga sa akin ang bolo na ito. Sapagkat ito ang naging sagisag ng pagtanggap ng inyong lahi sa akin. Ngunit ang kampilang ito ay alaala ng aking baba. Kaya pipiliin ko ang kampilan na ito. Ibinigay ng aming baba ang kampilang iyan kay Bugna nang una niyang makamtan ng kanyang batok. Tuwan-tuwa ang iyong ama. Araw-araw nagsanay siya gamit ang kampilang niya. Pati na sa kanyang pagtulog, katabi niya ang kanyang sandata. Noong pamay, batid kong magiging mahalagang tao ang iyong baba. At hindi ako nagkamali. Naging siya isang maisog na mandirigma. Sa lahat ng laban niya, napapagtagumpayan niya sa tulong ng kampilang niya. Hanggang sa siya'y naging isang dakilang dato ng ating banwa. Hinubog ang iyong ama ng kampilang yan at naging siyang isang dakilang dato. At ngayon, ikaw na ang nagmamay-ari ng kampilang yan. Umaasa akong balang araw, huhubugin ka rin ng kampilang yan at magiging kang isang dakilang nilalang. Kaya ito ang pipiliin ko. Sapagkat ito ang nagpapaalala sa akin kung saan ako nagsimula. At naniniwala ako. Ito ang maghahatid sa kalayaan at katarungan ng aking buhay. Hinahanga mo ako, Amaya, at nanindigan ka sa sandatang napili mo. At hindi sa sagot na alam mo, ikatutuwa ko. At ngayon pa lamang, ako'y magpapasyang sanayin ka upang maging isang magaling na mandirigma. Dagang salamat sa iyo, mahal na pusaka. Di lamang mata ang gamit upang makita ang kalaban, Amaya. Sino nga ka talaga kaya merong gawa noon sa Hara? Yung kaya mga nangayaw sa atin? Hindi ako naniniwala ang mga nangayaw sa atin ang may gawa nun, kundi si Dian Lamita. Batid kong makasarili ang aking ina, ngunit hindi siya mamamatay tao. Tinalo ka ng isang bulag. Dati kang alabay. Mayroon kang ugnayan sa inyong mga diwatang sinasamba. Humingi ka ng tulong sa kanila. Pagkat sila ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Dinalahan kita ng masarap na pagkain upang maibsan ang iyong kalungkutan sa kalunos-lunos na kalagayan ni Lingayan. Bago ko lisanin si Lingayan, ay nagpakita na siya ng mga palatandaan ng paggaling. Malaki raw ang pag-asang siya'y makakaligtas. Tapatin mo nga ako, Dayaw. May natatangi ka bang nadarama kay Amaya? Oo, Apila. Bagani. Subalit batid kong wala akong pag-asa pagkat may tinatangi na siyang iba. Huwag kang mag-alala, Dalang. Dinadalaw ko lamang ang iyong paghimbing. Tungkol ito sa iyong anak.
kanyang binanggit na si Amaya ay buhay. Sino ang iyong tinutukoy, Dalang? Sino ang pinag-uusapan ninyong buhay pa?